Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang hapon mga kapuntos, at sa oras na ito ay may tampok po akong video sa inyo doon sa kaganapan sa debate ni na Father Darwin Itgano at saka ni Pastor Rian Fuentes. Kung naalala ninyo, may binanggit sila about sa Vetus Latina. Ginagamit mo yung Old Latin. Yes. Sabi dito ni Dr. Martin MacDonald, sabi niya, ang Old Latin is Muratorian Canon in the 1st century. Sang-ayon ka ba nito? Okay, hindi po ako sang-ayon doon. Kasi po, ang Old Latin, according po sa aking binasa kanina, Padre, yun po yung Vetus Latina. Iba po yung binanggit mo eh. So, mali ang inyong Bible scholar na si Dr. Paul Enns, Southeastern Baptist Theological Seminary. So, mali siya nito, kapatid? Yes po, mali. Dahil, una sa lahat, Ayun po, kitang-kita sa naturang video na mismong ang kanilang Bible scholar sa Baptist sinabi niyang mali. Kaya anong nangyari doon? Dahil sinabi niyang mali. Pag uwi nila, pagkatapos ng debate, pag uwi nila doon sa kanila, may nangyari kay Pastor Rian. Ito yung kanyang post sa kanyang Facebook kung saan sinasabi niya rito, "Relax muna today mga kapatid. Dahil pag uwi ko, please pray for us. Dahil paaalisin na kami sa house church namin this month na at wala pa pong malilipatan." Tingnan nyo ha, paaalisin na sila sa house church nila pag uwi niya. Kaya nga siya namumroblema kasi wala pang malilipatan. Yan ang kinahinatnan sa ginawang yun na mismo ang kanilang Baptist Bible scholar, sinabihan niyang mali dahil siya yung tama. Kawawa naman. Okay, atong atagan og panahom ang atong speaker iyang gipadayag nga mali nasayop ang ilahang Bible scholar nga mao'y leader nila sa Baptist Church. So iyang ipamatud-an nganong dakong sayop ang ilahang leader sa Baptist Church nga usa ka Bible scholar. Proceed with the explanation. yeah, paminaw sa. Okay. Ang sabi kasi dito, Padre, New Catholic Encyclopedia po, ang sabi, the Old Latin version, the Vetus Latina, hindi yung binanggit mo. Number 2, hindi po yan Bible Baptist eh. Bible Baptist po kami. Marami pong Baptist kasi. Hindi nga yan na maraming scholar din. Hindi rin po isa. Sunod na tanong, sa Old Latin or Latin Vetus Latina, sino ba ang nag-compile niyan? Roman Church or not Roman Church? Nasagot ko na po. Sabi po, unknown writers kanina. Unknown writer. Unknown ang sinabi. Kaya hindi ko po pwedeng pangalanan because magdadagdag na lang ako doon sa katotohanan na inyong narinig. At ayon pa kay Rian Fuentes na pastor ng Baptist, ito daw ay complete compilation. Itong Old Latin na pinaulit-ulit mo, complete listing na ba ito o partial compilation? Ang Old Latin na text na Litos Latina, Vetus Latina. Ang tanong ko, ito ba whole compilation
or partial compilation. Okay. Ang sabi po dyan, no? Translation of biblical text, both Old and New ano yan? New Testament. Ang tanong, sino bang nag-compile ng Vetus Latina? Ito ang ating tampok na video ngayon at kung saan si Father Darwin Gitgana mismo magpapaliwanag sa inyo. Narito ang video. Hello mga kapatid, magandang gabi po at nandito na po tayo sa Diocese of Butuan at kumusta po kayo? Ngayon ay quick live lang po tayo sa ating mga dapat natin bigyan ng komentaryo. Pero dito po sa ginagamit ni Pastor Rian, ating mahal na kapatid, no? At nagbabasa po tayo ng document ngayon para holistic po at scholarly presented, well presented ang ating talakayan ngayon. Hindi lang yung haka-haka, no? Kundi katotohanan talaga, no? So noon na nag-search natin yung ito po ay dagdag kaalaman eh, no? Unang-una mag-quote tayo sa totoo yung sinabi ng Catholic Encyclopedia na unknown writers sa ibang mga manuscript. Itong Vetus Latina ay isa lang ito sa mga maraming manuscripts, no? So, ang atin ay hindi natin itatago ang katotohanan, ilalantad po natin. Amen? Okay. So, totoo yung sinabi ng Catholic Encyclopedia, Old Latin text, the Bible, of the Bible nga, it refers to Vetus Latina. Tungod kay kini usa ka collective name for all forms of Latin texts of the Bible that differ from the Vulgate and originated prior to Saint Jerome. So, nauna pa ito ni Saint Jerome sa taong 350 po ito. Pero nauna na nito dahil maraming manuscripts eh. Isa lang ito sa mga manuscript ng kapatid. Okay? Basahin natin ang document. Dito po tayo sa Vetus Latina Institute Verum. The Old Latin version of the Bible. Origins and early history of the Latin Bible. Thomas Juham Ware is academic director of the Vetus Latina Institute Buron. So may institute pala, no? And he is responsible for the Buron Vetus Latina, the most complete edition of the remains and witnesses of the oldest Latin translation of the Bible. Vetus Latina, or Old Latin version, is a collective name for all forms of Latin texts of the Bible that differ from Vulgate and originated prior to Jerome. So it is a collective name pala, no? Of the Latin text of the Bible. So yung mga Latin text, mga manuscript, it is a collective. Kaya nga tinatawag na Vetus Latina. It is not a singular manuscript, no? It is a collective name. Collective name, ginagather, di ba? All forms of the Latin text of the Bible differ from. Ating tingnan ngayon kung sino talaga, saan galing ito. Unknown po ito eh. Pero makikita natin ngayon kung saan galing ito. Okay. Patuloy tayong magbasa mga kapatid, ha. So prior to Jerome, after the Vulgate finally had become the common text of the Latin Bible in the 8th century, there was no longer any interest in the Vetus Latina, so only few manuscripts are available that preserve parts of the Vetus Latina sa 4th to 13th century. Many of the manuscripts are fragments. The text of the Vetus Latina is also preserved in biblical quotations in writings of the Latin fathers. Saan galing to?
from Latin fathers. Okay. Latin fathers of 4th to 5th century. And other ancient Christian writers, further traces of the Vitus Latina can be found in the liturgical traditions of the Latin Church. No? So ano ba itong Latin Church? It is the Catholic Church, mga kapatid. Kaya nga, yung official language natin ay Latin hanggang sa ngayon. Hindi pa yan binabago. So, sana naunawaan ninyo. Patuloy tayo. Galing pala yon sa Latin Fathers. Sino yung Latin Fathers? Ancient Christian writers. Further traces of the Vitus Latina can be found in the liturgical tradition of the Latin Church. Ano ba yung Latin Church? Tayo po. No? The Catholic Church po. So, hindi po ito Protestant Church, mga kapatid. No? The Vitus Latina, so, galing sa Church Fathers, Latin Fathers, the Vitus Latina in its different form, not the Vulgate, represents the Bible of the Latin Fathers and ancient Christian writers, and therefore an important tool for the study and edition of their writings and for the research on the history of Christian theology, having been the most widely read and studied Latin Bible text. So Latin Bible text, it is a fragment, it is not the whole Bible yet. No. So it is only few manuscripts available that preserve parts of the Vitus Latina. Okay. Until the Middle Ages, the Vitus Latina had a significant influence on the cultural history of the Western world, including the vernacular languages. So yan po ang nakikita natin, i-summarize lang natin, mga kapatid. Itong Vitus Latina pala, unknown writers, but it is from Latin Fathers. It is from Latin Fathers. And the Latin Fathers is a Latin church. It's referring to the Catholic Church again. Okay? So, hindi pa protestante, mga kapatid. So, ang ginagamit niya, mga kapatid, ay hindi talaga against sa atin. Ginagamit lang niyang against sa atin kahit hindi. Okay? At ano tayo sa isang document na naman. So, itong old Latin text pala, basahin naman natin. I-highlight ko, Dito po tayo sa vituslatino.org. As a Christianity spread throughout Roman Empire in the first centuries after Christ, it became necessary to produce Latin versions of the Bible for those not able to understand the Greek of the New Testament or Septuagint. So ngayon, hindi nila maintindihan dahil yung panahon nito, pag siwalat nila at pag-influence nila sa Roma, Latin po The universal language during that time is Latin. So hindi na sila makaintindi ng Hebrew nor Greek. So ang mga Latin fathers nag-translate galing sa Septuagint at galing sa mga few epistles and gospels in the New Testament. It became necessary to produce Latin versions of the Bible for those not able to understand the Greek of the New Testament or Septuagint. The first translation were made by individual Christians for use within their own community. These are known as Old Latin or Vitus Latina. So, sino bang nag-translate? Individual Christian po. At yung individual Christian, ang Latin Fathers po, galing po yun sa Latin Church. No? Towards the end of the 4th century, Pope Damasus asked the scholar Saint Jerome to produce a revised version of the Gospels, along with Jerome's translation of the Old Testament, an anonymous revision of the rest of the New Testament, a handful of books from other sources. This later became a standard version, the Vulgate. So ngayon mga kapatid, saan galing yon? Sa mga individual Christians. Sino ba yung individual Christian? Mga Latin Fathers. No? Saan mabasa natin yan? Sa Vitus Latina Institute, Buron. No? So, Latin Fathers, including the vernacular language. So, it is from writings, quotation from Latin Fathers and other ancient Christian writers. Further traces the Vitus Latina can be found in
the liturgical tradition of the Latin Church refers to us. Yan nga, Latin yung language natin eh. So yung ginagamit niya ay hindi talaga niya magagamit against sa atin. Kapatid ha, dahil the more gagamitin niya yung Vitus Latina, the more gumagawa lang siya ng nagko-quote siya. Kung i-broaden natin yung horizon sa ating study, it is all about the Catholic Church. Ano ba yung official language ng simbahan? Latin po. Saan ba nanggagaling yung Latin? Sa Latin at sa Roman Church po. Sino ba ang existido na simbahan sa panahon na yan? Walang iba po historically. Sa Young Student Learning Library, anong sinasabi doon? Malinaw na malinaw po. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were member of one religion. It is the Catholic Church. Okay? Malinaw na malinaw po yan. Punta naman tayo sa ibang source, mga kapatid ha. Tingnan natin. Dito naman tayo sa vituslatina.org. Basahin natin ha. So, hindi na nila maintindihan yung Hebrew at Greek. Yung individual Christians are referring to Latin fathers based on the document that we are quoting, individual Christians, and they are Latin fathers. So, nag-translate sila. The first translations were made by individual Christians for the use within their own community. These are known as the Old Latin or Vitus Latina. Okay? So, babasahin natin na. Dahil dito, nag-commission si Pope Damaso. Kaya nga, si Pope Damaso ang nag-commission sa buhay pa siya ni Saint Jerome. Ito po yung historical context. Okay? So, yun po ang first official translation natin is Latin Vulgate. The Vulgate took Latin is vulgar, a universal language, can be understood during their time. Took many years to become established as a principal Latin Bible. In the meanwhile, the old Latin versions continued to be used. Some of these translations are preserved in Bible manuscripts. Manuscripts hindi pa buong Biblia. The writings of the church fathers and early Christian liturgies. These texts are of great significance with the history of the early church and the transmission of the Bible. Most of the old Latin translations were made from Greek manuscripts which no longer exist. So yung mga kapatid, dahil makabasa si Jerome ng Hebrew, Greek, so direct yung kanyang translation from Hebrew to Greek, mga kapatid. Yun ang pagsisikap ng ating santo, the father of Roman Catholic. The father of the Roman Catholic. Meron tayong document yan. Binabasa pa nandun ni Brother Paul. So patuloy tayo mga kapatid na babasahin natin. So, ang ginagawa ni Pastor Rian, ating mahal na pastor, due respect sa kanya, nagbabasa siya ng New Catholic Encyclopedia. Pero isang sentence lang, ang daming sinasabi niya. Pero sa atin, babasahin natin ang buo at bago tayo magkomentaryo, okay? This text not it refers to manuscript, not the whole Bible, mga kapatid. Okay? At salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars, no? Ang Diyos na po ang babasahin natin. Kung makita natin dito si Sister Beth Kabatingan, no? Sister Eden Mirantes Clemente, padala sa atin ng daming stars, mga 50 stars ito. Si Sister Ami na Elga, good evening, Father. Watching with you always, God bless you. Og sa imong team, og Sister Gladys, no? Salamat po. At Sister Riza Gans, no? Padala sa atin ng 10 stars. Jane Nafe Dagukoy Fiatir, no? Padala rin ng 100 stars. Salamat po. At patuloy po tayo, mga kapatid, ha? Wala naman. Okay. So, nasa lang natin. Patuloy tayo magbasa, ha? The whole presentation po ang binabasa ko. Hindi lang isang linya. Hindi katulad ng ating mahal na kapatid. Isang linya lang, no? Unknown writers.
Doon na sila po-focus. Pero sa atin, binabasa natin ang buo. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 paragraph po ang babasahin natin. Panghuli na po itong babasahin natin. Ang binabasa ko po is bitoslatina.org. These texts are of great significance for the history of the early church and the transmission of the Bible. Most of the old Latin translations were made from Greek manuscripts which no longer exist. Yung Greek manuscript, mga kapatid, wala na. It doesn't exist. Dahil sa pag-translate ng mga church fathers natin, nag-survive po yan. Okay? So, salamat po talaga sa simbahan. Without the translation and compilation of the church, mawala yung ibang mga manuscript. No? Kaya pala si Martin Luther, binabasa ko po yun ng buo. Sabi ni Martin Luther, exceedingly difficult to refute the Catholic Church. Amen? So, yan talaga. Patuloy tayo ha. All the Latin texts have undergone their own process of transmission. The original layer preserve a witness to the Bible, especially the New Testament, which would otherwise be lost to us. The language, the history of these documents also provides information on the social background of the early Christian communities and the spread of the church. So malaking tulong po ito, yung mga manuscript na ginawa ng mga church fathers, Latin fathers, nilang Saint Jerome para ma-preserve yung salita ng Diyos. Dahil yung mga Greek manuscripts, it doesn't exist na, sabi dito. So patuloy tayo mga kapatid. Dito sa Wikipedia na naman tayo, basahin natin ha. Totoo na ang Vitus Latina, nag-exist ito prior sa Latin Vulgate. Vitus Latina is the Latin for Old Latin. So the form of Latin known as Old Latin, see Old Latin. Vitus Latina, Old Latin, also known as Vitus Italia. Italian, sa Roma talaga, na Italian. Old Italic denoted the siglum is a collective name given to the Latin translations of biblical texts, both Old and New Testament, that preceded the Vulgate. So, dito, nauna talaga ito sa Vulgate. Vitus Latina translation continued to be used alongside the Vulgate. But eventually, the Vulgate became the standard Latin Bible used the Catholic Church, especially the Council of Trent, 15th century, affirmed the Vulgate translation as authoritative for the texts of Catholic Bibles. However, the Vitus Latina text survived in some parts of the liturgy. Pater Noster is the translation of Vitus Latina, Old Latin. They also sometimes referred to Old Latin Bible, although they are written in the form of Latin known as Late Latin. Not that known as Old Latin. The Vitus Latina that are preserved today are dated from 350 AD. So, bago lang. So, yung Melito of Sardes, 1st century po ito, 170 AD. At Bishop of the Catholic Church po ito. No? So, walang takas talaga kapag when we study the history, we become Catholic talaga. So, nauna na nito si Bishop Mellitus, Bishop Eusebius sa 2nd century po. Itong itong Old Latin, from Latin Fathers pa naman, ay dated 350. Okay? So, nauna na si Bishop Melito of Sardes, Bishop Eusebius. Okay? So, punta naman tayo sa ibang yan po sa Wikipedia, 350 AD pala yung Old Latin. Okay? Pero yung ka-Bishop Melito of Sardes, 170. Eusebius is 2nd century. Nauna pa sila. Di ba? So, marami, no? Vitus Latina, a compilation of Latin Bible texts from that predate Vulgate. The texts are collected by the Vitus Latina Institute of Buron, Germany, and also printed in Vitus Latina Diristi der Altlatinischen Bibel, the Vitus Latina Latin Book Series.
The database is updated and new citations are added to the collection. So, ang Vitus Latina pala, nauna pa siya sa Latin Vulgate. Pero, ang Vitus Latina 350 AD, yung ka-bishop, Melito, 1st century po yun. 2nd century din si Bishop Eusebius, influenced by Bishop Melito. Grabe, no? At itong Latin Bible influenced din kay sa nauna na nila. No? So, patuloy tayo magbasa. Dito naman tayo, babasahin naman natin ang reference Sistema Bibliotecario Ateneo. Ito ang sinasabi dito. Vitus Latinos, Bible versions of the Latin Fathers. Ng Church Fathers pala. The Latin Fathers, ha? So, very connected talaga sa simbahang Katoliko because hanggang ngayon, Latin yung universal language natin. Vitus Latina is the free Vulgate Bible versions of the Latin Church Fathers because there are a limited number of extant manuscripts that haphazardly cover the biblical text. Basic sources or biblical citation and allusions that are found within the writings of the Latin Fathers and Greek patristic authors who were translated at early date into Latin. The database contains every known citations listed by the book. So, saan pala galing itong Latin, Old Latin, Vitus Latina? Galing pala sa mga church Latin Fathers, eh. And they are part of the Catholic Church. Punta naman tayo dito sa ibang website. Indiana University, Bloomington. All Latin Bible, babasahin ko ha, buo mga kapatid ha. Additional information from Vitus Latina Institute. The Vitus Latina Institute was founded in Buron in 1945 by the Benedictine monk. Katoliko pa rin. No? Dom Bonifacius Fisher, OSB. Its goal is to complete collection and critical edition of all surviving remnants of the Old Latin translation of the Bible from manuscripts, citation of ancient writers. So, mga manuscripts pa ito. Vitus Latina or All Latin Bible is the collective title from the large and very diverse collection of Latin biblical texts used by Christian communities from the 2nd century. Following the expansion and triumph of Christianity in the Roman Empire, Latin became increasingly used as a lingua franca in place to Greek, first in the North Africa, then in Spain. Universal language ang Latin sa panahong ito. Lingua franca. England, Gaul, and Germany. A diverse array of translation of the Bible appeared, frequently inaccurate and not controlled by any ecclesiastical authority. These flawed versions came to an end in the 4th century as one of them, later known as the Vulgate, gradually established itself in place of the others. By the Carolingian era, the variety of Old Latin texts have been completely superseded. In contrast to the Vulgate, the Vitus Latina consists on all biblical texts translated from the Greek which do not correspond to the Vulgate. Most Old Latin versions have only been transmitted as fragments. So fragments lang, hindi buo po. Fragments. Hindi talaga buong Bible. Part of the Bible lang, part of the New Testament, part of the Old Testament translated into Latin in early day. The essential source for investigating to the tradition. The citation of Cyprian, Bishop of Carthage, provide a firm starting point. The vocabulary translation technique of the version used by Cyprian clearly differentiated from later forms of text, attested in abundance in the 4th century onward. So makita natin mga kapatid, ito Vitus Latina, it is wrote by the Latin Fathers. No? Matibay po ha. So, nagbabasa po tayo, hindi po tayo nagkukomento. So, ang Vitus Latina, under points, ang Vitus Latina is the all Latin text of the Bible. Vitus Latina, compilation of Latin Bible text
predates the Vulgate. Vetus Latina is the pre-Vulgate version. Sino? Of Latin Fathers. No, Latin Fathers were members of the Catholic Church. So therefore, hindi pa rin magagamit niya, no? Yung the more gagamitin niya yung Vetus Latinas, nagpapatibay siya sa atin. So sinasagot na natin with a humble heart yung mga kapatid natin. Okay? Salamat sa inyo na bukas po nandito po tayo sa ipopost natin mamaya yung ating schedule. Schedule natin bukas, bibisita tayo, nandito na tayo sa Sibagat po. Schedule natin bukas, mahina yung signal ko tingnan ko muna. Tingnan ko muna mga kapatid schedule natin, saan ba yun? Wala. Tingnan natin yung schedule ko. Mga pito yung schedule natin dito sa so grabe yung mga tao, uhaw na uhaw sa katotohanan po. So May 27 bukas po, 26 po ngayon, di ba? Sa 27 St. Anthony de Padua Parish, Sibagat. So 9 AM po ang misa, after that talk na po. Sa sunod na araw is Sacred Heart of Jesus Parish, San Francisco, Agusan del Sur, 5 PM po, no, sa May 28 po. Sa May 29, Our Lady of the Holy Rosary Parish, Rosario, Agusan del Sur, 5 PM din. At sa May 30, St. Michael Archangel Parish, Prosperidad, Agusan del Sur, 1 PM po. At sa May 31, San Isidro Labrador Parish, Remedios Romualdez, Agusan del Sur, 1 PM din. Ipopost natin ito kung meron bang pagbabago sa At June 1, sa Kabadbaran po tayo. Sa June 1, tingnan ko muna At June 1, sa Kabadbaran po tayo. Hindi ko na nakita yung post ni Father Michael. Tingnan ko muna yung post ni Father Michael Father Michael. Is Father Michael? Nawala dito sa Father Michael Basta ipopost ko lang mamaya mga kapatid kung makompleto na ni Brother Johnny yung ating So nagla-live lang tayo bago tayo matulog ngayon. Okay? Okay. So, magbabasa lang tayo ng ilang komento bago tayo matutulog ngayon mga kapatid At pasalamat tayo sa mga nagko-comment sa ating magbasa lang tayo ng ilang komento mga kapatid galing sa ating mga tagasunod dito sa YouTube sabi ng ating mga kapatid dito basa tayo ng mga komento. Marami akong natutunan. Salamat Father Darwin sa ating dialogue with Pastor Rian Fuentes. Salamat Pastor Rian Fuentes. Patuloy lang tayo na sasagot without personalize mga kapatid. Minsan ay nawala na tayo sa minsan ay hindi na tayo pastor, hindi na tayo pari. So mas mabuti na galing sa puso yung ating pagsiwalat sa katotohanan. Okay? So marami nang nanonood sa atin, umaabot na ng ilan yung nanood sa atin with Pastor Rian Fuentes. Umaabot na ng 67,000 po sa loob ng 4 na araw. So kapag umabot ito ng isang
isang linggo, no? Abot na ito ng 100 na mga kapatid. Wala talagang makatalo kay Father Darwin sa debate dahil dala niya ang katotohanan, and our church are guided by the Holy Spirit. So, panay insulto si pastor kay Father, makikitaan mo talaga na si Father na humble dahil walang insulto ang nilabas sa kanyang bibig. Thank you, Father, nadagdagan na naman ang aking kaalaman tungkol sa Biblia. I understand because Father Darwin nagtatagalog na siya. Thanks ng marami na naman akong natututunan. Proud to be Catholic. Thank you po, Father Darwin and the team, punto por punto. Good day to everyone. Ni Brother Lumer Gutierrez. Inom tayo. Sabi ni Brother Lumer, good day to everyone. At sa lahat ng mga kapunto, salamat at nagtatagalog na si Father Darwin kahit nahirapan sa kalisod. Nagtagalog talaga siya dahil daming nag-request. God bless sa lahat ng Catholic Faith Defender. At kay Father Darwin Laigon, ang Ginoo, marami na ang makakaintindi. At sila na umunawa kung alin ang katotohanan. God bless sa ating lahat. Sabi naman ni user up 596Y, Go, Father Darwin, proud talaga kami sa iyo na isang Katoliko walang makakatalo sa iyo ng dahil dala mo ang katotohanan, guided by the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus Christ, Blessed Mother Mary, Abba, Father, Holy Spirit, nandyan si Father Darwin para sa amin at sa lahat ng mga pari at sa lahat ng mga saved po. Thanks, Father Darwin. Pag Tagalog, yung conversion ni Jando, nag-search for truth siya dahil sa pride niya, hindi niya kayang tanggapin ang truth until finally he accepts. Pero si Pastor Rian, nagbabasa niya ng mga truth, tinitwist pa niya. Kailangan talaga na pagkabuhayan, and he's over the top pride. Kawawa naman. Wala talagang ibang sekta noon. First 1,000 years, hindi nila kayang tutulan ng katotohanan. God bless us all, Catholic. Salamat sa Diyos at salamat, Father Darwin. Sabi yan ni Don Gramir, no? Si Rusi yan, no? You're the best, Father D. Wala nang makatalo sa iyo kasi nandyan lagi si Mama Mary. God bless you. I'm proud Catholic, no? Si Juby 2 Beltran, wow, nang limbaw akong balahibo sa Stanley Father. Grabe ka maayo niya. O explain. Yan po. Si Rowena Castile, God bless you, Father Darwin, at sa lahat ng team, sa mga Catholic Faith Defender. So maabot ng ng 1,000 comments, 1,100 comments yung ating dialogue with Pastor Ian. Sabi niya dito, God bless you po, Father Darwin, at sa lahat ng team at sa mga Catholic Faith, sa lahat ng mga pari watching from Oman. Sabi ni user CC 3S 3 SG7WL CD. Thank you, Lord. Thank you, Father Darwin, and see of the team, punto por punto. Father Darwin, Gana, safety team, bro Noe Dora, bro Paula Lima, bro Wendell Talibong, bro Jandro, bro John Ray, bro Angel, bro Tata, and all Catholic faith around the world. Fight to Roman Catholic Church, kasama si Mama Mary with a humble heart. Sabi ni Bernie Barsabal, nanood po ako sa live at sa replay. Inuulit-ulit ko po pinanood ito. God bless ating lahat. Si Norwell, God bless you, Father. You are the new era apostle of time. Praying your good health and safety. Surely many will be awakened of the truth. Sabi niya, congratulations, Father, and all CFD. Congratulations, Father. Well said. Proud to be Catholic. God bless you. User H3IC
8XN40. Sabi naman ni Robuscano, Pastor Rian, existing na po ang Old Testament. True po yan, but you do not understand the theme. Compiled po ang main word dyan. Si Saint Jerome po, the first person nag-symbol of all books. Hindi po sinasabi na ang Roman Catholic ang gumagawa sa mga books sa Bible. Saint Jerome wasn't the first to select all the books we know today as the Bible. He was the first to translate and compile everything into single volume. Emphasize ko lang, he was the first to translate and compile everything into a single volume. Listen to Father Darwin, the open heart, dami ka pong side comments, Pastor Rian. I salute you, Father Darwin. God bless you always. Keep safe always. So, hindi natin dinideny yung katotohanan, mga kapatid, ha? So, sumasagot tayo ng totoo. Hindi yung para hindi tayo magkapos sa mga argumento. Totoo naman yung sinasagot natin. And then, so yung nag-coin sa term Old Testament, nag-compile din siya. No? Meron din siyang partial compilation. Pero yung buong buo, yung ina-approve ng Council of Rome. No? So, may suggestion din si Saint Jerome, pero ang last say po, hindi si Saint Jerome, yung Council of Rome na ini-initiate naman ni Papa Damaso. Kaya tapatay na siya sa panahong iyon. Katulad ni Moses, patay na po si Moses eh. Basahin natin, ha. Dito sa anong talata ito, Deuteronomy chapter 34. Alam naman natin yung Pentateuch, the 5 books of Moses. Ina-attribute natin na siya ang author nun, di ba? Basahin natin, ha. The death of Moses. Ito po yung talata. Moses died at the Mount. Some translation will be euphemistically paraphrased, Mount with word. Even worse command of the Lord after the decades of time spent in impossibly close relationship. God allowed Moses to die by a kiss. The passive, he was buried. Literally, he buried him. Moses will not be able to enter the promised land. But, so dito, mga kapatid, dinidescribe pa na namatay si Moses. Siya ang author sa Pentateuch, kasalin historika nun. So, namatay na si Moses eh. Bakit? Ina-attribute pa din natin na siya ang author sa Pentateuch. Dahil, siya ang leader eh. Siya ang pagulo sa panahon ng mga liberation nila from Egypt. Mga kapatid, kahit patay na siya, ina-attribute po. Yan din ang nangyari ni Papa Damaso. Sabi ni Pastor Rian, patay na si Papa Damaso. Bakit siya pa ang naging, hindi naiintindihan eh. Siya ang nag-commission at first instance, siya ang nag-commission ni Saint Jerome. Kahit namatay na siya, yung Council of Rome nag-declare. No? So, sino ang Santo Papa nun? Yung kasunod niya. No? At nag-declare in attribute, in honor to Papa Damaso po. Yan po ang storya, Pastorian. Sana maintindihan mo po. Sa pamagitan ng dialogo, mawiden po yung horizon natin. Dahil yun lang ang naintindihan natin eh. Si Moses nga eh, patay na. Pero dinidescribe yung paglibing niya. Dinidescribe saan siya nilibing. Paano yan? Namatay siya at nagsulat pa rin. Nakasulat pa rin. Deuteronomy chapter 34. Diba? So, ina-attribute hanggang ngayon. Ina-attribute yan ng 5 books to Moses kahit hindi talaga siya ang literal lang nagsulat niya. Amen? So, yan lang sa muna mga kapatid, ha? Uy, maraming salamat, ha? Umabot yung pinadala nyo ng stars. 643 po. So, yan lang po muna. Magdadasal muna tayo. Kahit Ti Maria, huwag kayong matulog without praying the Holy Rosary po.
Salamat sa Diyos. God bless you po. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart.